Welcome guys sa first video natin ngayong 2026 at parang follow-up video to doon sa last video natin ng 2025 tungkol sa mga recommended gadgets ko for 2026 kasi marami sa inyo yung nag-react na masyado namang mahal yung mga items na na-recommend ko doon sa video na yon. Well, yung ilang items talaga medyo pricey pero hindi ibig sabihin na dahil pricey hindi na sulit kasi hindi naman synonymous yung word na sulit sa mura. Hindi dahil mura ay automatic na sulit na agad. Okay? So, nirecommend ko yon kahit pricey kasi alam ko na sulit yung mga items na yon. Pero dahil ni-request niyo, meron na akong 10 gadgets ulit na marirecommend sa inyo na mas affordable yung price compared dun sa unang 10 na nirecommend ko dun sa last video natin ng 2025. So sana makatulong tong video na to. Sana meron kayong mapili dito sa mga items na to. At ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba o kaya naman para mas madali, i-click nyo na lang yung shopping bag icon somewhere dito sa video ngayon para lumabas agad yung updated pricing. Okay? So, umpisa natin sa number 10. At ito guys, yung Edifier MP85 Mini Portable Bluetooth Speaker. Ang price ito, 699 pesos lang. At siguro, more than a year na rin mula nung nabili namin tong napakaliit na speaker na to at hindi talaga kami nagsisi guys. Kahit mura to, sulit siya. Kita nyo naman, no? Madadali nyo siya kahit saan. At itong Edifier MP85 ay 70 grams yung weight. So, sobrang gaan lang talaga nito. Halos walang idadagdag na weight sa bag natin kapag isinabit natin siya sa zipper as keychain. Tapos, kahit na maliit lang to guys, huwag nyong ismulin to. Kasi maganda yung tunog nito kahit ganito lang yung size ito. Kasi madalas na ginagamit namin to outdoor. Kaya masasabi ko na malakas talaga siya. Kasi isipin nyo outdoor na yun. Paano pa kung gagamitin natin to sa desk lang natin o kaya sa loob lang ng bahay natin? Masasatisfy talaga kayo. At para lang magkaroon kayo ng idea, kung ikukumpara ko yung maximum volume ng iPhone 17 Pro Max dito sa max volume ng Edifier MP85, siguro mas lamang to ng mga 20 to 30%. At dahil yan, sa naka 40mm na driver na to, tapos Bluetooth 5.3 na yung connection niya. So, mas stable at hindi maaksaya sa battery kasi kahit 480 mAh lang yung capacity ng MP85, tatagal daw to ng 8 hours sa isang charge lang. At ang maganda pa dito, makikita ninyo na meron siyang control button sa taas. So, madali nating mahinaan at malakasan yung volume ng speaker na to. Plus, yung power button, makikita ninyo, iba yung kulay niya compared dun sa dalawang button. Kaya mas madali nating masasabi kung ano pinipindot natin. Ang pangalawang recommendation ko naman na itong CMF Buds Pro Gen 1. Ang current price ito ngayon ay 1,790 pesos na lang. At isipin nyo kahit Gen 1 pa, itong TWS na to, available pa rin siya sa Shopee kasi nga maganda pa rin yung quality nito kahit ngayong 2025 na. At isa tong CMF Buds Pro sa mga unang products or lineup ng product na inirelease ng CMF. At itong CMF Buds Pro Gen 1 ay meron ng hybrid active noise cancellation at kaya daw nitong mag-cancel ng noise ng up to 45 decibel. So, kaya nitong i-cancel out yung tunog ng engine ng eroplano, yung tunog ng aircon ng bahay natin o yung tunog ng electric fan natin. Tapos itong CMF Buds Pro ay tatagal na daw ng up to 6.5 hours kapag naka-on yung ANC or active noise cancellation, pero 11 hours naman itatagal kapag naka-off yung ANC. At may additional pa tayong 26 hours na total sa kanyang case kapag ginamit natin yung ANC. At alam nyo ba na kapag charge nyo yung CMF Buds Pro dito sa case, for 10 minutes, mabibigyan na tayo agad ng 3 hours na playback time. At meron tong companion app, kaya pwede nating ma-customize yung equalizer at meron pa tong ultra bass technology, kaya para dun sa mga gustong-gusto ng ma-bass or ma-punchy na tunog, magugustuhan nyo talaga itong CMF Buds Pro Gen 1. At sa paggamit ko sa kanya, hindi ako nabitin sa max volume. Napaka-crispy ng tunog. Hindi tunog lata kahit na less than 2,000 pesos lang to. Tapos ang maganda pa rito, naka-Bluetooth 5.3 na rin siya na version at compatible sa Google Fast Pair. Tapos IP54 na yung kanyang rating. So kahit matalsikan to ng tubig o kaya mapunta tayo sa malikabok na environment, hindi tayo mag-aalala na masisira itong Buds Pro. Ang susunod naman na i-recommend ko sa inyo ay itong Momax 35 watts 1 charge plus gun charger. Ang current price nito ngayon ay 1,290 pesos lang. At tihamak na mas mura itong Momax 1 charge plus 35 watts na gun charger compared dun sa nakaraang nirecommend ko sa previous video natin. At ang maganda pa rito guys, retractable din yung USB-C
cable nito. Mababawasan ulit yung dadali nating cables kapag nagka-travel tayo. Plus, meron pa tong additional na USB-C port kung sakaling gusto nating mag-charge ng isa pang device gamit yung charger na to. At makikita ninyo na ang dali talaga yung i-manage kasi meron siyang magnet. Ayan o. Kaya may babalik talaga natin sa maayos na itsura itong charger na to after natin gamitin. At ang maganda pa dyan, foldable din yung kanyang prongs. So kung sakali na ilagay natin to sa bag, hindi tayo mag-aalala na meron siyang masisirang gamit. At not to mention guys, nagustuhan ko talaga yung colorway na to, color orange na merong white sa taas. Ang susunod naman, i-recommend ko sa inyo itong Telecine Fanshot Magnetic Grip. Ang current price naman nito ay 1,168 pesos lang. At dahil nauuso ngayon ng mga grip sa mga action camera at kahit sa mga phones natin, sa tingin ko talaga magugustuhan nyo itong Fanshot ng Telecine. Kita nyo naman, no? 'Di ba? Napaka-compact na itsura, hindi intimidating gamitin. Actually, mas magiging komportable pa tayo sa pag-take ng photos gamit itong grip na to, lalo na kung naka-iPhone tayo or kahit anong phone na merong MagSafe case. Napakadali lang niya guys ilagay. Talagang literal na magnet lang natin sa likod at napaka-sturdy niya. Pwede siyang portrait, pwedeng landscape. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, mas magiging comfortable tayo sa pag-take ng photos gamit yung grip na to sa ating phone. Magagamit natin itong grip na to para sa better camera control. Pwede itong pang zoom, ito na rin yung shutter, at pwede rin nating baguhin yung camera modes gamit yung dalawang button sa taas. At yung nakikita yung color gray na part dito sa may taas, detachable to guys. So pwede nating tanggalin to para maging remote control. Kung sakaling ilalagay natin sa tripod yung ating iPhone kasi nga merong screw mount dito sa ilalim, so pwede nating ilagay ito sa isang tripod, tas layo tayo hanggang 10 meters yung kaya nitong abutin, at ito gamitin natin pang shutter. At kapag tinignan natin yung flagship store ng Telecine, meron ding color black na Fanshot Magnetic Grip at uulitin ko, pwedeng-pwede to kahit sa mga Android phones. Ang susunod naman na i-recommend ko sa inyo ay itong Telecine Magnetic Ice Cube Lite. Ang current price naman nito ay 1,233 pesos. At kagaya ng pangalan ng item na to, magnetic din to. So pwede natin tong ilagay sa ating phone kung meron tayong MagSafe or magnet dun sa kanyang case. Ganyan lang. Diba? Pwede na natin siyang gamitin as ilaw. So yung nandito pala ay pwede naman natin tong gamitin kung halimbawa magla-livestream tayo, gagamitin natin yung selfie camera, kailangan natin ng ilaw. Etong clip naman yung gagamitin natin. Pwede natin tong i-clip dito sa may harap ng ating phone. Tapos ilalagay natin dito yung ating Telecine Magnetic Ice Cube Light. Tapos may ilaw na tayo sa ating front-facing camera. Tapos hindi lang to basta pang ilaw guys. Pwede na natin tong gamitin as phone stand. So multifunction talaga to. Tapos meron din tong screw mount. So if ever na gagamitin natin to sa mga photoshoot, ganyan, o kaya sa iba't ibang mga location, kailangan natin siyang ipwesto sa isang location, pwede ilagay natin sa isang tripod. O kaya naman, hindi lang to pang pang photoshoot or pang live stream or pang take ng videos kasi pwede rin natin tong gamitin pag nag-camping tayo kasi ang lakas ng ilaw nito guys. So pakita ko sa inyo kung gaano kalakas itong Telecine Magnetic Ice Cube Light. So patayin natin ngayon yung ilaw. Yan. So yung ilaw ngayon ay galing sa monitor ko. Tapos ito ngayon, yung sa Telecine. Malakas, di ba? Patayin natin. Ayan. Pwede nating timplahin ng kulay nito, yung temperature, sorry, hanggang mula 2,500 kelvins hanggang 9,000 kelvin. So, pwedeng mas maging natural pa yung timpla natin, lalo kung talagang nagko-color grade tayo, ganyan, gusto natin ng balance na kulay, pwede nating timplahin itong ilaw na to. At RGB na rin to guys, kita nyo. Ayan, pwede nating baguhin yung kanyang ilaw. Ang lakas, diba? Ayan, kung gusto natin magkaroon ng effect yung background natin, ayan, diba? So, talagang malaking tulong tong ilaw na to. At sabi ng Telecine guys, itong Ice Cube Light ay meron 2,000 milliamperes na battery capacity at equivalent na daw yan sa 2 hours na paggamit na nakamax yung brightness. Ang susunod naman na i-recommend ko sa inyo ay itong CMF Watch Pro Gen 1. Ang current price naman nito ay 2,940 pesos. Yes, 2 years old na guys, itong Watch Pro Gen 1. Pero available pa nga siya online kasi nga, ang ganda pa rin nito. Meron tayo ditong 1.96 inch na AMOLED display, 410 by 502 yung kanyang resolution at hanggang 58 frames per second yung kanyang display or 58 Hz. Kaya mabilis yung pag-navigate natin, walang ghosting. Tapos meron din tong always on display. Ang bilis din
ng kanyang response kapag itinaas natin yung ating wrist or tinurn natin yung ating wrist. Meron na rin tayo ditong built-in GPS, meron din tayo ditong IP68 na protection, meron din tayong 110 na sports mode, at naka-Bluetooth 5.3 na tayo dito, kaya mabilis at stable yung ating connection, hindi nagpuputol-putol. Meron na rin tayo ditong 340 mAh na battery capacity na tatagal daw ng up to 13 days sa typical use. At meron din tayo ditong mic at speaker para sa Bluetooth calling. Pero kung namamahalan pa rin tayo dito sa CMF Watch Pro Gen 1 dahil sa 2,940 na presyo, babaan pa natin. Meron pa akong isang recommendation sa inyo na mas mura. At ito naman, yung Infinix X-Watch H4. Ang current price ito, 999 pesos lang. Meron naman tong 2-inch TFT LCD display, 240 by 284 naman yung kanyang resolution. Mas malaki ng kaunti compared dun sa CMF Watch Pro Gen 1, pero syempre expect ninyo na hindi ganun ka-sharp yung display nito kasi nga, maliban sa mas mura, malaki yung display pero maliit yung resolution. Pero meron tong mga typical smartwatch functions like notifications, heart rate monitoring, pwede tayo magpalit ng mga watch faces, meron tayong mga workout modes dito, meron din tayong camera control. Replaceable din yung kanyang strap, meron tayong IP68 water and dust protection, at 300 mAh na battery capacity na abot daw ng 7 to 10 days ng typical usage. Pero kung ako lang naman yung papapiliin, kung kaya ninyo na dagdagan pa yung budget ninyo, go for CMF Pro Gen 1 kasi mas magtatagal to sa inyo. Pero kung talagang tight yung budget natin, gusto natin ng affordable na smartwatch na yung mga typical functions lang naman, walang built-in GPS, pwede na tong Infinix X-Watch H4. Ang susunod naman, i-recommend ko sa inyo ay itong Tecno 2,000 mAh na power bank. 1,999 pesos lang yung current price ito sa ngayon. At yes, di hamak na mas mura to ng almost 1,000 pesos compared dun sa una kong na-recommend sa previous video ko. Pero ang catch dito guys ay 10.5 watts lang yung kanyang charging speed. Meron din tayo ditong 4 na ports at ang maganda dito, meron pa rin tong micro USB port. So yung mga old devices natin, pwede nating ma-charge dito sa power bank na to. Meron din tayong LED indicators para malaman natin yung battery level or yung battery na natitira. At matte finish yung kanyang design. Ang hindi ko lang gusto sa power bank na to, may kabigatan to at masyadong sharp yung mga kanto-kanto niya kaya kapag nabagsakan tayo nito, masakit po talaga. At sigurado kapag nilagay natin to sa bag, mararamdaman talaga natin yung additional weight at pwede pa tong makagasgas no ibang gamit natin. So ano lang, be mindful lang. Pero para sa isang power bank, murang-mura na to. Ang susunod naman na i-recommend ko sa inyo ay itong Lasco Smart Plug. Ang current price ito, 450 pesos. Ngayon, bakit ko naman to i-recommend sa inyo? Parang normal na plug lang. Well, kagaya ng sinabi ko, smart plug to. So, pwede natin gawing smart yung mga appliances natin o yung mga gamit natin sa bahay na hindi talaga smart. So, ibig sabihin, pwede nating makontrol yung mga appliances na sasaksak natin dito gamit yung ating phone or yung companion app ng Lasco. So, for example, yung nakikita nyo ngayon na sulit na logo tsaka yung isang ilaw ko na maliit dito, yan, ay ginamitan ko nito. So, ang ginawa ko ay kinabit ko sila sa isang extension, tapos dito ko isinaksak yung extension. Pakita ko sa inyo yung controls. So, ito yung itsura or interface ng Lasco app. So, dalawa na yung ginagamit ko ngayon na Lasco Smart Plug. So, ito yung extra ko na pangatlo. So, ito yung nasa likod na pinapakita ko kanina, yung practical light. So, turn off ko ngayon gamit itong companion app. Ayan, ganun lang kasimple. Ang bilis, diba? So, pag tinap ko ulit dito, agad-agad bubukas. So, ganun kabilis yung response niya at compatible na sa 2.4 GHz Wi-Fi connection itong Lasco Smart Plug para if ever na nasa labas tayo, nasa out of the country or out of town tayo, makakontrol pa rin natin yung mga appliances or mga device na nakasaksak dito. Tapos keep in mind lang guys na itong pinapakita ko sa inyo ay yung old version, 2,200 watts lang yung maximum na pwede nating isaksak dito sa old. Pero kapag bumili kayo ng bago ay 3,300 watts na yung pwede ninyong isaksak. So ito yung pinakamadaling paraan para maging smart ang appliances natin na hindi pa smart. Panghuli naman na i-recommend ko sa inyo ay itong Aecooley Aero handheld fan. 990 pesos lang yung current price ito. At kung maalala ninyo, isa sa pinakamahal na item na na-recommend ko dun sa previous video ay Aecooley. Kasi nga, pang camper van na package yun or kit. Pero ito, kung kailangan nyo lang naman ng handheld fan,
Pwede itong A-Coolie Aero para mas makatipid kayo. 3,500 milliamperes yung capacity nito at meron itong 5-speed at napaka-unique ng kanyang style. Mukha siyang tubo or elbow ng tubo ng tubig natin. Tapos may kasama ng lanyard, may kasama na rin lalagyan. So, safe na safe naman ilagay sa mga bag natin. So, yan na lahat guys. Mga gusto kong i-recommend sa inyo na mga gadgets for 2026 na mas affordable yung presyo compared dun sa una kong video na naipakita. Pero ulitin ko, lahat ng i-recommend ko sa inyo, ano man yung presyo, kahit dun sa mas pricey at kahit dito sa mas affordable, lahat po yan sulit. Okay, uulitin ko. Hindi dahil mura ay sulit. At hindi dahil mahal ay hindi na sulit. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing or reviews, this is Sulit Tech Reviews.